Hindi umaamin itong si Hazel kahit na nahuli na nga siya ng lahat at umamin na nga ang mga inutusan niya. Pagdating niya doon sa presinto ay agad niya itong pinagbabatukan dahil sa inis. At sinabi pa nito na hindi niya kilala ang mga iyon at nadadawit lamang siya sa katarantaduhan ng mga ito. Subalit lumalaban na ang kanyang mga sinuhulan. Sinabi nitong na hindi sila nagkakamali. Alam nila ang itsura at pagmumukha at wala nang ang iba, ang nakausap nila ay si Hazel. Binayaran sila ni Hazel para lamang sunugin ang pamamahinga ni Becca upang takutin nga para hindi nang magsalita. Subalit dahil nga sa sila ay na-corner at ngayon kung ayaw nga daw nilang maniwala para mapatunayan sa lahat na sila ay nagsasabi ng katotohanan sapagkat hindi naman umaamin nitong si Hazel, ay sinabihan niya ito na maiging ipatunog ang telepono o numero na kontak nga nila. Ito ay kay Hazel at natitiyak nila na yun ang magiging pinakamatibay na ebidensya. Kapag ito'y tumunog, ibig sabihin ay nagsasabi sila ng totoo. Kaya naman ang katahimikan ay biglang nabasag nang nagsimula ng mag-ring ang telepono. At hindi nga nagkakamali ang mga tauhan sapagkat mismo sa harapan nga nitong si Hazel, tumunog ang kanyang telepono. Bagay na hindi na niya madidinay at tuluyan na ngang hindi na matatakasan ni Hazel ang kasalanan niya. Magulantang ang lahat matapos ngang makita ang telepono nga ni Hazel na tumutunog habang nagre-ring sa kabilang linya. Hawak nga ito ng mga pulis. Kaya naman hindi makakauwi ng bahay itong si Hazel dahil matibay ang ebidensya at nagpapatunay na talagang may kontak itong si Hazel at ang mga tao na nahuli sa pamamahay nga nitong si Becca. Hindi niya matatakasan at hindi na niya madidinay ang kanyang mga kasalanan. Tela ng lamig ang itsura nga nitong si Hazel. Namutla siya sa kanyang mga nakita. Subalit wala na siyang takas. Samantala, si Manuel ay nakauwi na nga ng bahay ni Velma. Tuwang-tuwa ito matapos ngang sunduin ng kanyang anak na si Jeffrey. Napaiyak pa ang kanyang anak matapos nga magtagumpay ang kanilang mga plano. Subalit ang hindi nila alam ay nakaka-experience nga itong si Velma ng sobra-sobra dahil nga sa kanyang sakit na brain tumor at walang nakakaalam kundi itong si Noah at si Aling Didang. Kaya naman itong si Velma para gumanang pakiramdam dahil alam niya na wala na siyang pag-asa pagdating kay Manuel ay sumama siya kay Noah. Ang hindi niya alam, bumalik na ang kanyang asawa dahil nakalaya na ito mula sa pang-aapi ni Hazel